Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 12 ng June. Independence Day dyan sa atin. Ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:29. 6:29 po ng umaga. At Miyerkules po dito sa Los Angeles. Nais ko lang talakayin itong itong si former President Duterte pumalag, overkill daw ginawa kay Kibuloy. Yun po ang title ko ngayon. At halos iisa ang sinasabi nila, yung mga grupo dyan nila Kibuloy o ni Duterte. Iisa ang sinasabi nila, overkill o excessive force o kaya hindi makatao, umarahas. Mayroon pa nagsasabi na illegal daw. Illegal. Ay kahit namang pwedeng sabihin O, kahit po pwedeng sabihin. Kasi nga ay yung salita natin ay very cheap. Opo, very cheap po yan. Pero ang mahalaga ay yung maipaliwanag. Ayun po ang mahalaga dyan. Kung papaano ipaliwanag, yun ang intindihin natin. Ay hindi po overkill yan. Okay lang po yan. At yan ang tatalakayin ko ngayon dito. Opo. Ulitin ko ang title po natin ngayon ay former President Duterte pumalag, overkill daw ginagawa kay Kibuloy o ginawa kay Kibuloy. Ay i-refute po natin yan lalabanan natin. Opo, yan po ang gagawin ko ngayon. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga subscriber po natin. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa matyaga nyong pakikinig. Ito po sila batch number 2 po ito. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, AB Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Serrano, Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bear Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gamepau, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato,
Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Rivera, Maru Daan, Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay nagsisikap na mag-vlog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dam Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at nakikita ko na yung sinasabi po nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo dito sa tatalakayin natin na sinasabi nila na overkill daw yung nangyari doon sa pagpasok doon sa yung compound ni Kibuloy. Ay hindi po overkill yun. Ngayon, ang katanungan ko muna, mayroon pa bang mas overkill doon sa mga pangyayari noong habang si Duterte ang presidente? Ito, iisa-isahin ko lang po Albuerta Leyte Mayor Rolando Espinosa. Nangyari po ito noong November 2016 na kung saan siya ay nakabilanggo na o nasa bilangguan na, pinasukan pa siya at pinatay. Yun po ang overkill ng mga CIDG sa pamumuno ni Colonel Marcos. Nakabilanggo na, pinatay pa doon sa bilangguan. At mayroon pang nadamay na isang kasama niya, si Raul Yap. Tandang-tanda ko yan kasi sumusulat din ako dun sa comment section ng dyaryo noong 2016 nung naganap yan. Ulitin ko mayor po yun, matanda na at sumuko na at pinatay pa. Yun po ang overkill. At kung talagang ihikwan yan, ilalaban yan sa korte, ay mahihirapan yun si Colonel Marcos. Mahihirapan yun na dipinsahan. Ang susunod ay si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog at saka 6 na iba pa noong July naman 2017. Magkasunod lang po yan. Halos 6 months lang yan. Magkasunod ang pangyayari. 2016, November, at saka yung isa naman ay July 2017. Bagong upo pa lang yan si Duterte. Pinasukan ang bahay ni Mayor. Pinagbabaril yung mga tao doon. 7 silang namatay kasama yung Mayor. May mas overkill pa ba dyan? Wala na. Hindi ba? Ayan ang pag-aralan natin. At saka yung kaso ni Dilima na kung saan sila ay
kumuha ng mga fake witness sa Bucor, sa Bureau of Correction. Doon sila kumuha ng mga fake witness o mga false testimony para maibilanggo lang si Diliba. Grabe po yan. At pagbabayaran niya po yan. Pagbabayaran po ni Duterte yan. At saka yung pang ginawa nila kay Trillanes. Hindi ba? Ay napardon na po yan. At ang nagpardon po dyan ay ang Kongreso. Hindi po si Pinoy. Kongreso po ang nagsama-sama gumawa ng batas. Batas po yun. At inendorso nila kay Pinoy. Nung presidente si Pinoy. At in-execute lang po ni Pinoy. Ganun po yan. Pag-aralan nyo po yung pagkalaya ni Trillanes. Hindi naman natapos ang kaso nun eh. Nililitis pa. Pero nag-decide na ang Kongreso na ibaliwala na yan. Ganun po yan. Kaya ganun ang nangyari. Ay nawawala daw yung papelitos o yung mga papel. Hindi ba? Ganun po ang nangyari nung panahon ni Duterte na talagang overkill yan. Ay mas matindi pa po, wala pa pong nangyari yan sa kasaysayan po ng presidente ng Pilipinas, yung sang-ayon sa datos o data ng mga human rights advocates, halos aabot na ng 36 ata o 38,000 ang namatay dahil dyan sa drug war sa panahon ni Presidente Duterte. Iyan po ang madugo. At sinabi niya po nung bago siya nangangandidato, nung nangangampanya siya, it will be bloody. Sabi niya Kaya nga sabi ko sa mga kakilala ko, ay wag nyo nang ibuto yan. Kasi sigurado yan ang sinabi niya, yan ang laman ng puso niya. At ganun na nga po ang nangyari. Nagsisi po. Nagsisi yung mga tao na pinagsabihan ko. Ay ayaw nilang maniwala. Ay ganun na nga ang nangyari. Nung pinapatay na yung mga kamag-anak nila, nung nag-aalala na sila, ayun na nga. Hindi ba? It will be bloody. Sabi niya At ngayon, ay mas matindi pala yan na yung inchik, yung bansang China ay mas kinakalinga niya. Opo. Gusto nga niya tayong gawin yung probinsya na ng China at delikado po talaga yan. Yan ang nakikita ko. Baka kung tatanga-tanga ang gobyerno natin ay naandyan na sila, ay walang gira, sasakupin na lang tayo. Kasi nga nakakuha na sila nakapasok na sila Ayan po. Iyan po ang sinasabi natin na madugo o overkill yung pinagagawa ni Duterte sa Pilipinas. Labanan nyo yan kung kaya nyong labanan. Pero hindi yan ang topic ko Ang topic ko ay yun po ginagamit nilang Bible verse nung kasalukuyan po na nanunungkulan si Duterte as president. Ito po yung Romans 13 na parati nilang sinasabi, let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except from God. And the authorities that exist now
is appointed by God or appointed by God. Yan po ang sinasabi nila eh. At alam ko, galing po yan kay Kibuloy na pinapakalat nila. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Ayan po. Yan po ang palagi nilang sinusulat yan. Yan parati. Kasi nga gusto nila ay sumunod kay Duterte noon. Ulitin ko lang po yung Romans 13 na nagsasabi na let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Ayan po ang paborito nila. Ay bakit ngayon hindi na nila sabihin? Hindi ba? Bakit ngayon ayaw nilang sambitin yan? Hindi ba? Ginagamit nila noon yan para takutin ang mga tao o para mapasunod nila ang mga tao na i-obey natin ang governing authority. Ay hindi po ganun. Pag mali na po, kasi ito, advice lang ito o prescription lang ito Mas mahalaga po yung 10 utos na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw o huwag kang mangangalo niya o huwag kang magtestify sa hindi totoo. Kung yun ang ipapagawa sa iyo, halimbawa yung papatay ng papatay sa mga kapulisan, ay hindi mo po susundin yun Ganun po yan. Nasa Biblia po, we would rather obey God than man. Nung pinapahinto po ang mga disipulo, inuutusan sila ng gobyerno na huminto na silang mangaral patungkol kay Kristo. Ang sabi po nila ay, we would rather obey God than man. Ayan po, kasi may command sila, may great commission sila na ipalaganap ang salita ng Diyos. Yun ang sinusunod nila. Kaya ito ay hindi naman absolute ito Pag ang sugo ng governing authority ay lalabag na sa kautusan ng Diyos, ay pwede mong hindi sundin yan. Ayan po. Pero ginagamit nila ito, hindi nila naintindihan po. Hindi nila alam ano ang meaning niyan. Opo. Hindi nila alam. At ito nga, sasabihin ko na naman, ito, si Jesus Christ po ang nakagawa nito. Yang Romans 13. Hindi naman kasi i-advise ni Paul yan kung walang pinanggalingan Si Jesus Christ po ang nakagawa niyan. Pero ang tao ay, ayan nga, si Kibuloy may baril lang hindi ba? O may tauhal lang siya o may magdidipinsa lang sa kanya ay magpapakamatay daw siya. Ganon din si Duterte. Not in a million years, sabi niya, na pwede siyang panagutin o pwede siyang hulihin. Ganon po ang tao ganon din si Hitler. Nagpakamatay si Hitler Nagbaril po sa sarili. Ganon po yan. Pag ang tao po ay may authority, ay aabusuhin po yan. Ngayon, si Jesus Christ lang po ang gumanap dito. Yang Romans 13 na yan. Bagamat siya ay walang kasalanan, alam niya na wala siyang kasalanan, pero sumunod siya doon sa palatuntunan ng gobyerno. Sumunod siya. Opo, hanggang kamatayan po. Pero alam na niya yun. Alam na niya. May usapan na sila ng kanyang ama na siya ay papatayin. Siya ay ipapako sa krus. Ayan po. At siya ay mabubuhay na muli.
O, sa pangatlong araw. O, at siya ang magiging author ng eternal salvation. Ayan po ang napag-usapan nila. O, ulitin ko wala siyang kasalanan, pero sumunod siya sa governing authority na ipinako siya. Ayan po, siya po ang gumanap dyan. At yung iba siguro na mga tao na inusinti. Opo, mayroon po mga inusinti na tao na ang katuwiran nila ay kung patayin nyo ako. Yun po ang katuwiran ng mga inusinti na tao. Alam nila na inusinti sila. Ay kung patayin nyo ako. Ay sige, patayin nyo ako. Pero may Diyos kasi sabi nila may gaganti. Hindi ba? Example lang natin. Si Dilima, hindi ba? Sige, may kaso siya, kinasuhan siya. Sige, ibilanggo nyo ako. Ibinilanggo siya. Kahit napatayin yun, okay lang. Bakit? Ay, may Diyos kasi nagaganti Ganun lang po yan. Obey governing authority. Nangyayari po din yan. Pero bihira mangyari yan kasi nga ang tao napakayabang. Ganyan kay Kibuloy na hindi daw siya pahuhuli. Ay mayroon pa nga siyang mayroon pa nga siyang 17 commandments na hinihiling. Bago siya pupunta daw sa Senado. Hindi ba? Ganun If you fail to do this, sabi pa niya if you fail to do this, sinasabi niya kay Ontiveros, yun? Yung 17 na kahilingan niya. Debate tayo, sabi niya Debate daw sila? Ay hindi ka nga umaharap Debate. Ganun po kabilis ang bunganga na i-change ang topic. If you fail to do this, sabi niya, alin yun? Yung hinihiling niya ni Kibuloy. Ay sino naman ang magbibigay sa kanya ng eroplano para sakyan niya? Hindi ba? Kalokohan yan. Ay ang mga senador nga natin nag-eroplano ba sila na pumapasok ng Senado? Hindi po. Ayan po ang tao. Kaya ito, hindi na nila binabanggit itong Romans 13, ay kasi nga ay disadvantage na sa kanila Ayan po Ngayon ay, sige, ipagpatuloy pa natin para maintindihan natin na si Jesus Christ lang ang gumanap dito. Siya lang ang nakagawa nito. Of course, sabi ko nga, may mga tao na malalakas ang pananampalataya, pwede rin, nangyayari din na ganun nga, ibinibilanggo, okay lang. Pinapatay o pinaparusahan, okay lang. Ay kasi nga may Diyos. Ito 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ayan po. Yan po ang ay ang hirap kang intindihin yan. Pero basahin natin ulit. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ganito po yan. Yung Diyos po, yung Diyos, for He, yung Diyos po yun, for yung Diyos, He made Him who knew no sin. Wala siyang kasalanan si Jesus Christ Wala To be sin. Ay dito mayroon pang for us. Ay okay lang yun, Yung siya na walang kasalanan, ay ginawa siyang kasalanan. Paano yun? Hindi nga maintindihan hindi ba? Siya na walang kasalanan ay ginawa siyang kasalanan.
Ang hirap po talagang intindihin, pero ay tama po eh. Oh, sin for us, that we might become the righteousness of God. Para tayo na makasalanan ay maging righteous sa paningin ng Diyos. Ayan po. Pinagpalit kasi, pinagpalit. Yung tayo na makasalanan ay napunta kay Jesus Christ dun sa body niya. At yun namang righteousness niya ay napunta sa atin. Hindi lahat ha, hindi lahat ng tao. Yun lang po mananampalataya sa Kanya. Yun lang ang kasama. Pag ayaw nyo, ay hindi kayo kasama. Yun po so that we become the righteousness of God in Him. Ayan po ulitin ko lang po bibigyan ko ng emphasis kung ayaw maniwala, kung ayaw talaga dahil sinasabi, ay saka na lang po yan. Ay alam ko na yan. Ay ayaw talaga, ay walang magagawa po si Jesus Christ, wala. Yun lang po mananampalataya sa Kanya. Itong verse na ito, He who made Him, for He made Him who knew no sin. Si Jesus Christ, walang kasalanan. Wala siyang alam na kasalanan. Pero ginawa siyang kasalanan para sa atin. Para tayo na makasalanan ay maging righteous sa harapan po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayan po para maliwanag po ayan na nga. 1 Peter 2:23. Who? Sino po ito? Si Jesus Christ po. Who? Ang sabi dito, when He was reviled, nung pinapako na po siya. Nung pinapako na siya po ito, Who, when He was reviled, did not revile in return. Hindi po siya nagmura. Opo. Nung pinapako siya, hindi po siya nagmura. At yan po, ay hindi magagawa ng tao yan. Hindi. Opo. Aangal po ang tao at kung may Armalite, lalaban Katulad yung ginagawa ngayon ni Kimuloy, hindi ba? Gumagamit ng tao para harangan ang kapulisan. Ayan po, Who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, nung siya ay suffered, ano ba ito? Siya ay naghihirap, hindi ba? He did not threaten. Si Jesus Christ po, nung siya ay nasa suffering, He did not threaten. Hindi niya sinabi na papatayin kita o paparusahan kita, hindi po. But committed Himself to Him who judged righteously. Yun po ang reason ni Jesus Christ. Ay may Diyos kasi na maghahatol din ng righteous judgment. Ayan po ang reason ni Jesus Christ. Ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili sa Ama o sa kanyang Ama o sa Diyos na kung saan ay siya naman ang hahatol ng lahat o hahatol siya ng righteous judgment. Ayun po ang reason ni Jesus Christ. Who, when He was reviled, did not revile in return. When He suffered, He did not threaten. Ayan po. But committed Himself to Him who judges righteously. Ayan po ang tunay na pangyayari. Hindi ba? Ay ano yung revile? Ano po yung revile na hindi kakayanin ng tao? Hindi talaga. Ang sabi po ng mga tao ay nagtiwala siya sa Diyos. Tignan natin kung tutulungan siya ng Diyos. Di ba? Yun ang sinabi sa kanya Nung siya ay nakabayubay, nung siya ay nakapako, nagtiwala siya sa Diyos, hintayin natin kung talagang tutulungan siya ng Diyos. Pinagaling niya ang marami, hindi ba? Pinagaling niya ang marami, mga bulag nakakita, mga patay na buhay, mga lumpo nakalakad, yung kitong nawala, mga kitungin. Ay
ang sabi ng mga tao ay bakit hindi niya isave ang kanyang sarili? Yun ang katanungan ng mga tao eh. Umiiling ang mga tao, kinakatok nila ang kanilang ulo. Kinakatok po nila na nakahula po yan. Nakakatukin ng mga tao ang kanilang mga ulo. Naganap po yan doon sa crucifixion. Yung hula na yan. Kalagan mo ang iyong sarili. Ganun ang sinisigaw ng mga tao eh. Ay si Kibuloy ay may Armalite lang yan. Ay sasabihin yan, ay hindi ako pahuhuli ng buhay Hindi ba? Binibigyan ko lang po ng diferensya para maintindihan natin. Si Duterte, anong sabi niya? Not in a million years. Sabi niya, nasamantalang ang buhay po ng tao, wala pang 7 years. Wala pang 7,000 years ang edad ni Adan ngayon. Wala pa. Tapos ito si Duterte, ang sasabihin niya ay not in a million years. Opo, sigurado po ako dyan. Pinag-aralan ko po ang Biblia. Si Adan, ang layo sa atin, wala pang 7,000 years. Ayan, para maintindihan po natin. Hindi ba? Tapos ito si Duterte magsasalita, not in a million years. Hindi ba? Ganong po katindi ang mga tao. Hindi ba? Opo. Nasa Biblia po yan, wala pang 7,000 years ang layo natin kay Adan. Kasi nakarecord po sa Biblia yung pinanggalingan ni Adan at naandon ang mga edad bago isinilang ito. Ito ang tatay ito ang edad niya bago isinilang ito. Kaya nakukompute po ang layo ni Adan sa atin. Ayan po nililinaw ko lang po na ito si Kibuloy ay talagang magtatago yan. Opo. At marami rin ang nagsasabi, hindi susuko yan at magpapakamatay po yan. Opo. Kasi nga, hindi niya pwedeng takasan. Ay international po yan pati dito sa Amerika po hinahabol na yan Ang kagandahan lang po dito sa Amerika, pag hindi ka humaharap, ay isisequester po o ipipraise yung mga asset mo. Kasi nga pag hindi ka humaharap, yun ang pambayad doon sa mga tao na nagreklamo sa'yo. Dapat ganyan na rin ang gawin dyan sa Pilipinas. I-freeze yung mga asset o i-sequester para pambayad doon sa mga ay kung tinakasan niya, hindi ba? Ayan na nga nangyayari dito sa Amerika Hindi ba? Ay pag hindi siya haharap, ay ibibigay na lang yung mga yung mga asset sa mga tao na nagreklamo at saka sa gobyerno at saka doon sa nagsusuplong. Opo, may bayad po dito yung mga informer. Opo, may mga bayad po dito. May porsyento sila. Kung may property ka dyan na hindi mo ay kukunin ng gobyerno, pero yung nagsumbong ay bibigyan ng parte. Ayan po para maintindihan po natin. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan sana po tayo ay sa ating pakikinig ay mayroon tayong wisdom na nakuha galing po sa itaas. Ayan nga, yang binanggit ko na yan, na ginagamit nila pero hindi nila naintindihan, yang Romans 13 na yan. Opo, matagal ko na po dinidiscuss ito sa dyaryo, doon sa mga comment section, kaya kabisadong ko po sige po, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo mga kababayan, mga minamahal. Good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.